Hello, happy Sunday everyone. Ayan, nagpintura tayo ng ating SG na 100 cm invert. Pinturahan natin. Ayan. Naka-carbon po yung SG na ito. No? Carbon cloth po yung binalot natin dito. 4 layers. Hanggang dito lang po. Ayan, wooden spear gun po ito, no? Wooden hanggang dito. Tapos kinarbon cloth natin para tumibay ng maayos. Ayan. Ayos. Let's do this. Ano lang na, in-upgrade lang natin yung kulay. Ayan. Pinaano natin, hamis na ito, pinakintab itong trigger mech na MVD. Napakatibay ng MVD trigger mech. Ito na yata yung nakita kong trigger mech na pinakamatibay sa lahat. Yung roller niya ang laki, yung wings na kung saan kumakapit yung roller sobrang kapal. Ayan, na-fit na natin na madali yan lang. Yung casing pala ng yung trigger, yung paglalagyan is naka na to, yung naka epoxy. Ayan, para hindi makain ng tubig alat yung loob nito, yung kahoy ng loob. Ayos. Yan, swak na swak lang yan. Kahit dito lang nakalock, pwede na. Kasi nakalock din yan dyan eh. Ito siya. Nakalock yan siya. Dito. Kaya ganyan na siya paloob. Ayan. Kahit dito lang siya nakalock, hindi na yan matatanggal. Pero alam nyo na, mas maganda, mas mainam yung may pin dito. Ayan. Okay. Ayan, pasok natin yung pin. Ayos. Ayan, ay nagkabit na natin yung trigger mech na MVD. Ito po yung beauty ng ating handle, no? Ayan. Mas maganda talaga yung trigger na hindi mo aabutin ba, yung malapit lang talaga siya. Tapos ganito, yung kalapit to. Super relax yung pagkalabit mo. Kasi pag malayo ka, aabutin mo siya, maano yung kamay mo dito. Mas maganda talaga yung ganito lang yung size ng trigger. Hindi gagalaw yung yung kamay mo dito. Dito. Bale yung trigger finger lang talaga yung gagalaw. Yan. Ganda na to. Yung track po niya is naka-carbon track na po rin yan siya. Sabi yung na to, spear gun na to, super mamaw at super accurate. At zero recoil. May recoil man, I think 1%, no? Dahil yun sa kicker na ilalagay natin na 14mm. Ito nga pala yung mga rubber na gagamitin natin. Pero mo ganyan lang kahaba, isang dangkal lang yung haba ng mga rubber na to. Kasi yun natin siya,
i-stretch natin siya into 3.5 stretch. Yan ka yung stretch ng rubber na to. At yung gamit lang natin yung mga ganitong roller line, no? Ito lang yung roller line na ginagamit natin kasi for personal use lang, only for personal use. At maganda naman. At yung pulley natin, MVD lang yung pulley natin, yung gamit natin. Ganyan ka ganda yung spare gun na to. Kahit mumurahin lang yung mga parts na ginagamit natin, yung mga roller natin, pero super accurate ng pagtira at super lakas. Ito lang nga pala yung mga rubber na ginagamit natin kasi po as I said, personal use lang po siya, no? So, personal use lang po yung spare gun na to. At kung ibibenta man natin tong spare gun, ay papalitan natin ng bago yung mga rubber at the same time yung mga pulley at yung roller. At kung pwede, yan, palitan natin yung shaft at line. At kung i-request ng ating customer na kung pwede pinturahan, pwede natin pinturahan yan. Yan. Yan, napasok na natin yung roller at saka mga busing. Yan, hindi pa po nakaload yan, no? May pre-stretch talaga. Yung first rubber, maiksi dito sa apat na second and third rubber. Ito yung line, first rubber na to na maglo-load. Pagka nag-load kayo dito, yan yung unang rubber na maglo-load. Ginawa ko siya maiksi kasi sobrang easy. No, malambot lang siya i-load kapag
dito na kayo nag-load kasi may pulley na siya no, kaya maiksi ito kaysa dito sa apat. Balik colorful yung rubber na ginamit natin kasi yung mga rubber na to is yung mga tawag nito sobra baga na hindi na talaga magagamit ng mga gadangkal na lang na hindi mo na magagamit pagka nasa traditional spear gun. Kalayan mo ba naman pagka ganito na lang tapos ikaganyan mo, ilang cm na lang yung traditional spear gun mo, diba ang liit na lang. Kaya binala ko talaga siyang gawan ko na lang ng spear gun yung mga rubber na sobra na to. Kaya yon nakagawa tayo ng 100 cm spear gun, invert pa talaga. Kalain mo yon, yan. Ginawan mo siya ng spear gun, yung mga rubber na hindi na nagagamit, ginawan mo siya ng spear gun para magamit pa yung rubber. Yan. Ayos. Tapos naka-carbon pa siya below din naka-carbon. Ang tibay. Ayos na ayos. Tapos naka ano pa 7 laminated wood. At naka laminated din yung handle natin. At dito may stainless tayo na nilagay 8mm papunta dito. Ayos. MVD trigger mech roller type engineering. Yung shaft nito is spring steel lang yung shaft natin kasi sobrang mahal ng Salvimar kapag tinamaan nito ng stone shot bato baga kung hindi talaga matatanggal yung shaft okay, bye-bye, iiwan natin kaysa naman doon tayo matulog sa dagat at pipilitin natin kunin yung shaft. Ayan, puputulin natin at uuwi tayo ng iyakan. Ayan, ilalagay natin yung booster dito. Ayan yung shaft na gagamitin natin ngayon. Ito yung shaft. Ayan, ipapasok natin dito. Ito yung shaft na ginagamit natin, yung spring steel na shaft. Hindi masyadong mahal at napakatibay. Kasi pag advice ko lang pagka gagamit kayo ng shaft na stainless dito sa mga inverted na SG, babaluktot yung yung pagtapon ng bala. Bale nag-e-effect nag-bend nagbe-bend siya. Kaya hindi advisable pagka invert na yung mga spear gun nyo, hindi advisable yung shaft na 6.5 stainless. Kung kaya nyong gamitin yung 8mm na stainless, okay lang. Sa sa pag-obserbasyon ko lang, hindi talaga siya pwede pagka invert yung spear gun nyo tapos yung shaft nyo is malambot, nagaganyan, parang isda yung pagtapon ng ng shaft. Yan, kaya kung kaya nyong gamitin yung yung 8mm na shaft na stainless, okay lang din yun, pero mas maganda, mas mainam talaga yung matibay na shaft para hindi magbe-bend yung takbo ng shaft nyo. Yan, ayos, ang ganda ng setup natin. Ito nga pala yung gamit ko ngayon kasi sobrang ganda, sobrang walang recoil,
hindi mapapagod yung kamay nyo sa recoil, at saka maiksi lang, no? Pagka maneuver nyo ganyan, hindi masyadong drag, at napaka smooth. Ang nagandahan ko kasi di ganito, walang recoil, at saka yung tama ng bala is ang maliban sa malakas siya, ano siya, parang mabilis, no? Yung tama ng bala, kasi paminsan yung isda nakakailag, kasi pagka ganyan, pagtira mo, nakadinig sila ng noise, yung ano, nakakailag sila, gumagalaw sila, kaya hindi natatamaan. Pero dito, kahit nauna pa silang umilag, andun na yung bala. Ang bilis, no, ang bilis ng takbo ng shaft. Kaya nga noon sinasabi ko, mas maganda yung mga matitigas na shaft yung gagamitin nyo pagka nag-invert kayo ng nag-inverted spear gun yung ginagamit nyo. Ayan, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta ng Aquagun Spear Gun. Big shout out to our star sender, none other than Austin Ariata. Hello bro, what's up? Let's go and hunt fish tomorrow morning. Gagamitin natin to. Ayos, live safe and God bless sa lahat. Adios, Aquagun Spear Gun. Itong space nga pala dito, ano to, reel, no, yung MVD reel, kaso binenta ko yung MVD reel at nag breakaway setup ako. Pero pagka may budget na ako ulit, mag MVD reel or gagawa tayo ng reel for personal use. Pero ang ayaw ko lang mag reel kasi baka paminsan kasi nag-stuck yung reel natin, tapos wala tayong boya at malaki yung isda, no, alam mo na, hindi natin maiwasan yung tentative ng isda, at kailangan mong bitawan yung spear gun mo, yung pinakamamahal mong spear gun. Ang mahal ng spear gun na to, lalo't na naka-carbon na siya, no. Ayan, naka-laminated, at yung mga parts is napakamahal. Ito lang abot ng 4K, no, malapit 4K itong trigger lang, kaya masakit sa bulsa pagka bitawan mo lang, kaya nag breakaway setup tayo dito. Pero if in case magre-reel tayo, pwede naman lagyan natin ng boya dito, ng tali dito, para safe yung safe kayo, safe yung gumagamit, at safe din yung spear gun nyo, no. Ayan, maraming salamat. Yan lang yung advice ko, no. There's no fish worth your life, no. Kaya isipin natin palagi kapag nag-dive tayo kung anong mas maganda, at kung mag-risk man tayo, accept the fact na kung magkakaberya man yung spear gun nyo, bibitawan nyo siya, kasi no things or fish, gears or whatever worth your life. Kaya
give up mo yung spear gun mo pagka may aberya dyan sa ilalim ng dagat. Safety first, no? Safety your life. Kasi makikita mo lang ito, magagawa mo lang ito, mabibili mo lang ito. Pero yung life natin, yung buhay natin, hindi na maibabalik yan pagka may mangyari. Yan lang po, a friendly reminder lang po sa lahat. Kaya dive safe, keep safe, God bless sa lahat po. Adios, Aquagan. Thank you sa lahat.